Yan, so magandang gabi po sa atin lahat. Tayo po ay sasama-sama muli at magpapatuloy tayo sa pag-aaral sa ating daily devotion. Welcome po sa Touching Lives Christian Church Daily Devotion FB Live. Tayo po ay nasa Kabanata 60 pa rin at tayo nga po ay magpapatuloy sa verse 8 to 9. So bago po ang lahat, yan po ay tayo muna po ay sama-samang manalangin. Magandang gabi po, Pastor Nanding. Yan, samahan niyo po ako. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, sa patuloy mong gabay at protection, Panginoon, sa biyaya mo ng buhay, kalakasan at patuloy na karunungan na ibinibahagi mo sa amin. Naway ikaw po ang manguna sa gabing ito at ikaw po ang maitaas, Panginoon. Naway ang mga kapatid na nasa online ay makasama namin sa pag-aaral na to at sabay-sabay kami matuto. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabay mo. Ikaw po ang manguna, ikaw makilala at maitaas ngayong pag-aaral namin ito, Panginoon, at ikaw ang makita sa buhay ko. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo lamang po ang lahat na papulit parangal in Jesus' name. Amen. Yan, magandang gabi po. Ayan. So, sa lahat po ng mga nandyan sa online, no? Meron ako 3 viewers. So, si Pastor Nanding yung lumalabas sa aking cellphone, no? At yan po, kung sino man po yung dalawa. Yan. So, magandang gabi po ulit. At tayo nga po ay magpatuloy sa ating pag-aaral. Isaiah 60, nasa verse 8 to 9 na po tayo. At konting recap lang sa nakaraang pag-aaral. Verse 7 lang po tayo ng Sabado, no? Yan, so yun nga po, ito nga pong chapter 60 ay tungkol nga po sa pagpapalain nga po ng Diyos ang mga hentil, no? Dahil sa kanilang paghanga sa Israel. So ito po ay tumutukoy siyempre yung kabuuan sa kanyang bayan, no? Sa Jerusalem, sa Zion, na ito ay pagpapalain ng Panginoon. Nandun po yung bumangon ka, no? Bumangon ka dahil ikaw ay aking pagpapalain. So ito nga po ay ang sayon na magiging patotoo sa maraming bansa, no? At ito nga po ay makikita yung kanyang kaningningan, no? Glorious na bansa. At ang mga maraming bansa nga po ay maglalakbay ng malayo at para marating ang Jerusalem. At ang kultura nga po ng mga bansa ay kapag mayroon silang pupuntahan at dadalawing lugar, no? Ang kultura nga po na meron silang daladalang pasalubong, no? Napatalakay natin na may nagbigay ng ginto, insenso, at may mga kamelyo pa, no, sa mga nakaraang talata. Sabi nga, nabanggit nga po doon sa introduction na iba na sa Pilipinas ang dala-dala, maleta na, no? So anyway, sa verse 7 po, sinabi dito, lahat ng kawan ng tupa sa Kedar ay dadalhin sa iyo. At paglilingkuran ka ng mga barakong tupa sa Nebayot, ihahain sila bilang handog sa aking altar at pararangalan ko ang aking templo. So yun nga po, no, ang Kedar at ang Nebayot ay mula sa lahi. Ito yung mga tribo na mula sa lahi ni Ismael at ito nga po ay makikiisa, lalapit sa Zion at ito ay magpupuri, magbibigay ng parangal at syempre manunumbalik sa Diyos, no, sa propesiyang ito. At ito ay magbibigay nga po, no, yung mga barakong tupa na ihahandog para sa Panginoon, na ihahandog sa kanyang altar. At again, ito nga ay pagpapalain ng Panginoon. So ito ay isang bahagi na nagpapahayag, no, na ang pagtitipon, no, at yung dating mga kalaban o something na kahidwan or mga nangahamak sa Jerusalem ay lalapit, no. Nandun po yung reunite, no, yung reunions. At siyempre ito po ay pinakadulo nito, syempre, to glorify the Lord o sambahin at papurihan ng Panginoon. So, ang verse 8 and 9 naman po ay ito ay maraming mahalagang bahagi, no, sa ang dalawang talatang ito. At
matutuklasan natin na ang mayamang kahulugan sa loob ng mga talatang ito sa pamamagitan ng pagsisiyasat natin sa mga bawat bahagi. So dito, mababanggit po dito yung sino ang mga ito, sa verse 8 po, sino ang mga ito na lumilipad na tulad ng mga ulap at gaya ng mga kalapating bumabalik sa tahanan. Yan, no? Nagabi po yung dalawang pariralan na to, no? Na sinabi nga po dito na sino ang mga ito na lumilipad na tulad ng mga ulap at gaya ng mga kalapating bumabalik sa tahanan. Siyempre dito nga po nagsasalita nga po si Propeta Isaias na mayroong pagtatanong, no? Tungkol nga po sa mga tao na o nasyon na lalapit at pupunta sa Zion o sa Jerusalem na mayroong mabilis na paggalaw, no? Tulad ng ulap, mabilis na paglipad na tulad ng kalapati, no? At babalik. Ibig sabihin ito nga po ay mayroong pupunta, mayroong lalapit, at tulad nga na nabanggit natin, mayroong pagtitipon, no, na mangyayari. So ito nga po ang imahe ng paglipad na parang mga ulap ay sumisimbolo sa bilis at pagkakaisa sa paggalaw. At ito nga po ay habang ang paghahambing sa mga kalapati ay nagpapahiwatig ng isang pakiramdam ng kapayapaan at kagandahan. Alam naman natin, no, ang kalapati doon pa lang sa Genesis, no, sa panahon ni Noah, ito ay tumutukoy sa kapayapaan at ito ang sinisimbolo nito. Yan. So, ang paglalarawan ito ay maaaring tumutukoy sa isang pangyayari sa hinaharap. Yung nga po yun, yung propesiya sa panahon ni Propeta Isaiah na yun ang mga lalapit o mga makakasama at pupunta at magdadala ng handog sa Zion. Ang mga bayan na ito ay posibleng mula sa mga malalayong lugar. Yan. So, dito makikita natin na ang paglalarawan ito ay tumutukoy nga po kung saan ang isang grupo ng mga tao, posibleng ang mga matuwid, ay mabilis na dinadala sa isang ligtas na lugar o sa kanilang tinubuang bayan. So nabanggit nga po dun sa introduction natin na ito ay tumutukoy din sa millennial, no? At millennial kingdom na gagawin na paghaharian ng Panginoong Hesus. So maaari rin itong mga hulugan ng pagtitipon ng mga mananampalataya na sama-samang kumikilos ng may pagkakaisa. Yun nga po, no? Naging united o may unity tungo nga po sa iisang agenda or layunin. Yan. So makikita natin, tulad na pag-aaralan po natin sa mga nakarang talata, nandun po yung pagsasama-sama, no? At nandun yung panunumbalik, may manunumbalik sa Panginoon, at meron namang mga mananampalataya na magbibigay ng kapurihan at pagpapala sa Zion. At yun nga po, no, Zion nga po yung makikita nilang liwanag, no, nagdadala ng liwanag, nagdadala ng kaniningan ng kadakilaan ng Diyos. Yan, so nabanggit din dito yung sa verse 8 na pinapatukuyan na ang mga lumilipad na mga ulap ay sumisimbolo rin ito sa mga nasyon na makakasama, no? Makakasama sa pagtitipon, at ito ay magbibigay ng mga regalo o mga handog na tulad ng mga nabanggit sa mga unang talata. Ang kayamanan at kapangyarihan at kasaganahan na tumutukoy sa kabanatang ito ay nagpapatuloy sa pagdating ng mga tao sa mga iba't ibang lugar, magmula sa mga iba't ibang bayan na patuloy na magbibigay ng paghahandog o pagpupuri sa Panginoon. Ang nagtatanong din, ang imahe din ng matingkad at nagpapaalaala na talatang ito ay at nakukuha nito ang pakiramdam ng pagkamangha
at kaligayahan sa pagkakita ng isang maringal at maharlikang prosesyon. Sa kontekstong ito, ang talata ay nagsisilbing isang rhetorical na tanong, no? Nagtutuloy-tuloy na tumutukoy sa pagkamanghanga po ng propeta na kanyang sa verse dito sa talata ito ay meron siyang pagtatanong regarding dun sa sino ang mga nasyon na to o mga bansa na parang ulap at kalapating bumabalik sa tahanan. Yan. So, ang talata ay maaaring maunawaan sa parehong literal at simbolikong antas. Sa literal na antas, ang imahe ng ulap at mga kalapati ay nagpapahiwatig ng isang pakiramdam ng paggalaw at biyaya. Pati na rin ang kagandahan ng kadalisayan ng tanawin. Sa simbolikong antas, ang talata ay maaaring tingnan bilang isang representasyon ng kadakilaan at karilagan ng pagdating ng Panginoon. Maalala natin, no, yung sitwasyon ng pagkasilang ng Panginoong Hesus ay although sa sabal lang siya pinanganak, no. At alam natin ang Bethlehem ay isang lugar na punong-puno ng isa sa mga kilalang lugar ng mga kasalanan. Pero nakita natin yung naging dating ng Mesaya at yung naging pagdating din ng mga taong magpupuri sa anak ng Diyos, no? Ang ulap ay makikita natin bilang simbolo ng banal na presensya at ang mga kalapati bilang mga simbolo ng kapayapaan at kadalisayan. So, yung pagdating ng Panginoong Hesus ay ito ay nagdala sa atin ng pag-asa, no? Dito ay ang tanong na ito na kung sino daw yung lumilipad ay ito ay nagpapahayag ng pagtataka nga po, no, sa nangyayari sa kapaligiran. Tulad ng sayon na gagamitin ng Panginoon ay hindi rin mayroon ding konting tawag dito, ang term dito is konting pagkamangha, no, ang propeta doon sa kanyang sinasabing prophecy, no. Yan. Parang tayo, pag tayo ay merong ibinabahagi na tayo mismo, o nga, no, paano nga naman, anong sitwasyon to, tayo ay na-amaze na tayo, no, na ibahagi yung balita. May darating na bisita, paghandaan natin, at sino kaya itong mga pupunta na to? Bakit ingrande yung paghahanda, no? So, may gano'n, no? So, ang tanong na ito ay isang tanong ng propeta na nagpapakita ito ng pagkamangha sa mangyayaring prosesyon o pagsama-sama ng mga tao o ng mga bansa. Sa mas malawak na konteksto ng Isaiah, ang talata ito ay isang bahagi ng mensahe ng pag-asa at pagpapanumbalik. Ang propetang si Isaiah ay nagbigay ng propesiya nga tungkol sa kaluwalhatian ng Jerusalem sa hinaharap. Sa panahon ni Propeta Isaiah nga po, ito nga po propesiya pa lang, no, na baguhin at dadakilain sa paningin ng lahat ng mga bansa, no. Dito ang tinutukoy dito ay ang Zion o Jerusalem na kanyang bayan na kanyang pinalaya mula sa pagkabig. At ito nga po ay pagpapalain niya, no, at ipakikita ang Panginoon sa buong mundo na ang kanyang bansa, ang kanyang bayan ay kanyang pakikinangin o yun nga po, yung sobra niya i-bless. At ito nga po yung dahilan ng paglapit ng mga bansa. Tutulad po ng pagkapanganak ng Panginoong Hesus ay nakita natin kung paano hinanap at nakita nila yung bituin, yung liwanag na nagdala sa kanila sa Panginoong Hesus at nakita nila yung paghahandog. So, gano'n, no? Hindi man gano'n kaganda yung pinanganakan ng Panginoong Hesus, pero nakita natin yung yung
yung pagpupuri nila, no? Yan. So, ang tema ng pagkadakila, sambayan ng Diyos at ang pangwakas na tagumpay na kabutihan laban sa kasamaan. Bukod pa rito, ang talata ay maaaring ituring na isang paalaala, yun nga po, sa pagdating ng Panginoong Hesus, na siya nga po yung gagamiting kabayaran, no? Siya yung nagligtas sa atin mula sa kasalanan, tumubos sa atin mula doon sa naging kasalanan nga po ng tao. At ito ay isang paalaala para sa mga mananampalataya na panatilihin ang mabuting balitang ito. Ang imahe ng ulap at mga kalapati ay maaari rin ituring na isang paunang paglalarawan ng pagdating ng Panginoong Hesus na kadalasang iniuugnay sa imahe ng kalapati at sa presensya ng banal na Espiritu. Sa ganitong diwa, ang talata ay tumutukoy sa pangwakas na katuparan ng pangako ng Diyos sa kanyang bayan sa pamamagitan ng pagdating ng Panginoong Hesus, no? At yun nga po, tulad ng pagkalaya o ligtas ng Juda mula sa pagkabihag, ay ganun din po, no? Ang Panginoong Hesus ang magliligtas sa sanlibutan mula sa kasalanan. At ito yung nagbigay sa atin ng pag-asa at kaliwanagan. Yan, so sa pangkalahatan, ang talatang ito ay bahagi ng mensahe ng pag-asa at pagpapanumbalik at tumutukoy sa tema ng pagdating ng kaluwalhatian ng Panginoon. Ang imahe ng ulap at mga kalapati ay nagsisilbing mensahe ng pagkamangha. Actually, this very hindi natin ma-describe, no, ang kadakilaan ng Panginoon. At nag-aanyaya sa mga mambabasa na pagnilayan ng kahalagahan ng banal na prosesyon na tinutukoy sa talatang ito. Sa huli, ang talata ay tumutukoy sa pangwakas na tagumpay ng kabutihan laban sa kasamaan at ang katuparan ng pangako ng Diyos sa kanyang bayan sa pamamagitan nga po ng pagdating ng Mesaya. So, ito ay isang talata na nagpapakita sa atin o nagpapahayag ng kadakilaan ng Panginoon. So again, yung mga bansa na to ay tinutukoy nga po dito yung mga hintil, no? At ang kalapati, ang ulap na nabanggit ay nakita natin ipinahayag sa talatang ito ang iba't ibang pwedeng simbolismo. Yan ang dalawang ito. So ang talatang ito ay bahagi ng mas malaking balita ng pag-asa at pagpapanumbalik para sa bayan ng Diyos. At tayo, sa panahon natin ngayon mga kapatid, tayo po hinihikayat nito na mas umasa tayo sa katuparan ng mga pangako ng Diyos. Kapwa personal at siyempre yung malawak na kasaysayan ng pagtubos ng Panginoong Hesus sa atin. Again, mayroong pagdiriwang na pagsasamahan ng mga bansa at siyempre ito nga po sa magitan ng sayon na pagpapalain ng Panginoon upang makita sa kanya yung kadakilaan siyempre ng Diyos. Yan, so verse 9 po tayo. Sinabi po dito sa verse 9, verse 9, ang mga malalaking barko ay hinihintay sa daungan upang dalhin ang iyong mga anak mula sa malalayong lupain. May mga dala silang ginto at pilak bilang pagpaparangal kay Yahweh na iyong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel, sapagkat ikaw ay kanyang pinaparangalan. Grabe po, no, nabanggit na naman dito yung ginto, no, at pilak. Yan, so ito, ang talatang ito ay nagsasalita tungkol sa isang malaking pagtitipon na prosesyon ng mga taong magmumula sa malalayong lupain na pinangungunahan ng mga barko ng Tarsis. Ang Tarsis na kilala sa kayamanan at kapangyarihang pandagat nito. Matatagpuan natin sa isang malayo at maunlad na kabahagi ng mga
kalakalan noong panahon ng Biblia. At kadalasang iniuugnay ito sa isang lugar na may labis na kasaganahan. No? Ang masaganang lugar, ang Tarsis, maalala natin, doon sa mga bansa na bandang Isaiah, no, Isaiah 15:14, no, yung idinitalye doon yung mga yaman ng bawat bansa na paparusahan ni Yahweh. Nakita natin dito kung gaano ito kayaman, no, at matatagpuan sa isang malayo at maunlad na kabahagi ng kalakalan noong panahon ng Biblia. So ito nga po ay ang pagbanggit sa pilak at ginto na dinadala kasama ng mga tao ay maaring sumisimbolo sa handog na dinadala upang parangalan ang Panginoon. Ang eksenang ito ay maaring naglalarawan ng isang kalagayan sa hinaharap kung saan ang mga bansa nga po at ang kanilang mga kayamanan ay dadalhin sa Zion, dadalhin sa Jerusalem upang papurihan at parangalan ang Diyos. Nakita natin, no, yung paglapit, no, malalayong bansa, malalayong lugar, mga isla, no. Kung makikita natin sa mapa, at ito ay isang pagtugon na ay pagtupad sa pangako ng Diyos na ang mga bansang kanyang tinawag ay sa pamamagitan ng Zion ay magdadala at maghahandog, no, ng mga regalo, no. Ang eksenang ito ay mas nagpapakita ng larawan ng isang kalagayan ng pagpupuri at pagpaparangal. Binibigyan din ito ang ideya na kahit ang mga bansa sa labas ng Israel ay kikilalanin at pararangalan ng Panginoon. Grabe po yung buhat sa nangyari before na hindi yung pagtalikod, yung pagsuway, makita natin, no, sa hinaharap ay magpaparangal. Pararangalan nila ang Panginoong Yahweh. At ito ay magdadala ng kanilang mga handog sa Kanya. Tulad ng pagpapakita ng tunay na hadikain o layunin ng mga tao. Tulad natin, no, tayo ay nagsasama-sama, nagagather, tayo ay naghahandog sa Panginoon. At ito ang pinakamahalaga na sitwasyon para sa Panginoon, na tayo ay magpuri at magparangal sa Kanya. Ang mga talatang ito ay talatang sumasaklaw sa isang mensahe ng kalwatian ng Diyos na inihahayag at kinikilala ng lahat ng mga bansa. Itinuturo nito ang isang panahon ng pagkakaisa, kasaganahan, at pagpupugay sa Diyos kung saan ang mga tao na mula sa malalayong lupain ay nagsama-sama upang parangalan ang Panginoon. So ito rin po ay sumasalamin sa tema na matatagpuan din natin sa buong Biblia, no? At yun nga po yung pagpupurit para parangal sa Panginoon, na tulad ng mababasa natin sa awit 72:10-11 na nagsasalita tungkol sa mga hari na nagdadala ng handog sa Mesiyas, no? Alam natin yung tatlong mago, ay yung mga mago, actually magtotally bilang yon. At sa pahayag naman chapter 21, 24-26 na naglalarawan sa mga bansang nagdadala ng kanilang kaluwalhatian at karangalan sa bagong Jerusalem, sa bagong Zion, no? At ang imahe ng mga talata ito ay naghahatid ng isang pangitain, ng isang hinaharap kung saan ang lahat ng tao, anuman ang kanilang pinagmulan, ay kikilalanin at sasambahin ng Panginoon, na magdadala ng kanilang mahuhusay ng mga handog, yung mga kilala sa kanilang lugar, no? At dito nga po nabanggit nga po yung ginto, na alam natin ito ay isa sa pinaka prestigious na gift para sa mga
sa ibang mga lugar, no. Yan. Ang talata ay nagpapahayag ng tema ng panunumbalik at pagtubos, isang laganap na tema sa buong Biblia. At lalo-lalo sa buong aklat ng Propeta Isaias. Ito ay naglalarawan ng isang panahon ng pagsamba sa Panginoon, paghahandog at pagbibigay karangalan sa kanyang kalulatian. Particularly, binabanggit sa talatang ito ang mga pulo. At yun nga po, yung Tarsis na pakilala natin kanina. Ang baging ito ay nagsasalita tungkol sa isang malaking pagtitipon. Yan. Ang mga talatang ito ay sumasaklaw sa isang mensahe ng kalulatian ng Diyos na inihayag at kinikilala ng lahat ng mga bansa. Ito ay isang paalaala sa atin ngayon na sa darating na panahon, sa hinaharap, ay magpupuri ang lahat ng bansa sa Panginoon. Ang talatang ito ay isang makapangyarihang propesiya na tumutukoy sa pangkalahatang saklaw ng pagtubos. Pagtubos ng Panginoong Jesus, Panginoong Jesucristo. So ito po ay makikita natin na mas lumalawak po yung mensahe ng pagdating ng Mesaya. At ito ay, although tinutukoy nga po dito yung Zion o Jerusalem, no? Ito yung sentro, but nakikita natin ito ay ano rin, no? Pagpapakita rin sa pagdating nga po ng magliligtas. Sa paglalarawan ang mga pulo na naghihintay ang mga pulo na naghihintay sa Panginoon ay nagpapahiwatig ng pag-asa at pananabik ng pagdating ng kaluwalhatian ng Diyos. Ang pariralang mga barko ng Tarsis ay tumutukoy sa mga barkong pangkalakal na nakikipagkalakalan o nagdadala ng mga bagay o pangnegosyo nila sa malalayong lupain ng Tarsis. Nakilala sa kayamanan at kasaganahan nito. Kilala ang mga barkong ito sa kanilang kakayahang magdala ng mahalagang kargamento. Ito ay mga tumutukoy sa mga mamahaling pangnegosyo ng Tarsis. At sa kontekstong ito, sumisimbolo sila sa mga bansang nagdadala ng kanilang mga kayamanan upang parangalan ang Diyos. Magandang gabi po. Nandiyan pala Sister Irene, Brother Brian Gusela, yan, pinsan ko sa Siargao. Good evening, kaibigan. Richard Villaruel, Kuya Ricky, at Brother Edgar. Yan, magandang gabi po sa inyo. Salamat sa inyong pag-join. Yan, ang pagtukoy sa pila kaginto sa talatang ito ay nagbibigay diin sa ideya ng soberanya at karapatan ng Diyos na tumanggap ng karangalan at kaluwalhatian, no? Again, ang ginto at pilak ay isang malaking mahalagang bagay, no, sa mga bansa. At ito po ay karapat-dapat na ihandog sa Panginoon. Yan. So, ang mahalagang metal na ito ay sumisimbolo nga po sa kayamanan. Kayamanan na ihahandog sa Panginoon upang magpuri at maghandog sa kanyang kadakilaan. Ang mga bansang ito na patuloy na pinapakilala sa talatang ito ay magbibigay lalo ng pagkilala sa kadakilaan ng Diyos at sa pagnanais na parangalan siya gamit ang pinakamahuhusay at makilalang bagay sa mundo. Again, ang talatang ito ay isang deklarasyon, ay nagtatapos sa deklarasyon na niluwalhati ng Diyos ang Zion, ang lungsod ng tahanan ng Diyos. Ito ay hudyat ng katuparan ng pangako ng Diyos na dakilain. No? Yung buong tinutukoy nga po dito sa 8 and 9 ay yung pagdakila o pagkilala sa kadakilaan ng Diyos. At siyempre doon sa pagdating nga po ng Panginoong Hesus na lahat ng bansa, no, ay maghahandog at malalapit upang siya ay papurihan. Ito ay hudyat ng katuparan ng pangako ng Diyos na dakilain at ibalik ang kanyang piniling bayan. Ito ay, again, ang Jerusalem o Zion ay magniningning
at ito ang makikita ng mga tao. Bukod tanging siya lang yung matingkad na maraming bansa ang maiinggit, no? Nandun yung curiosity at syempre yung ah, pag 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 ah, paghahandog o pagpaparangal sa sayon. At ito nga po ay pagpapalain ng Diyos. Ang talata ay nagtatapos nga po sa isang deklarasyon. Ang pagbabalik na ito ay tumutukoy sa ganap na tagumpay ng kaharian ng Diyos at sa pagkilala sa kanyang kataas-taasang kapangyarihan ng lahat ng mga bansa. Sa sitwasyon na ito, tayo ay pinapaalalahanan na manatili, no, na tayo ay magtiwala sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga gagawin. At ito nga po, tulad ng kanyang bayang Jerusalem, Usayon, ay kanyang pagpapalain. Tayo sa panahon naman natin, no, alam natin na natapos na ang gawain ng Panginoon sa krus, ang Panginoon Jesus sa krus, at tayo sa dulong panahon ay alam natin siya ay magbabalik at pagtitipon-tipunin niya ang mga bansa upang siya ay papurihan. Again, sa mas malawak na konteksto, ang talatang ito ay tumutukoy sa pangkalahatang epekto ng plano ng pagtubos ng Diyos. Inilalarawan nito ang pagiging inklusibo ng biyaya ng Diyos at ang pag-asa ng isang pagpapanumbalik sa hinaharap para sa lahat ng mga humahanap sa Panginoon. Ito rin ay naglalarawan ng pagdating ng Panginoong Hesus na magdadala ng kaligtasan sa atin, sa lahat, sa sanlibutan hanggang sa mga dulo ng mundo at titipunin nga po ang lahat ng bansa. Again mga kapatid, ito po ay isa ring paalaala sa lahat, no? Sa panahon natin ngayon na ang bahaging ito ay pinapakita dito yung sa panahon ni Propeta Isaiah, ito ay propesiya, although natapos na sa panahon natin, but sa panahon ng pagbabalik muli ng Panginoon ay makikita natin yung kadakilaan niya, no? Dadakilain natin, papurihan natin ang Panginoon, sambahin natin siya, at tayo mismo ay pagsasama-samahin ang lahat ng mga nanumbalik, nanampalataya sa Diyos, ay magbibigay magbibigay ng kapurihan at kadakilaan sa Kanya. Again, ang mga kayamanang ito ay material na kayamanan na ang layunin ay upang parangalan ng Diyos. Tayo, ang ating pagbibigay ng kapurihan at parangal sa Panginoon ay ang pagsunod at panunumbalik sa Kanya at pagtitiwala sa Panginoon. Tulad ng pagbabahagi ng salita ng Panginoon, ang ebanghelyo, ang evangelism ay isang malaking pagbibigay parangal sa Panginoon dahil pinapakilala natin ng Diyos, pinapakilala natin ang kanyang ginawa na sakripisyo at pagliligtas sa atin. At tayo ay pinapaalalahanan sa bahaging ito na tayo ay manatili, magpatuloy. At yun nga po, no, ay isa sa mga nasimula ng Touching Lives nitong mga nakaraang linggo ay tulad ng nasabi rin ni Pastor Dom, kami ay dapat na magpatuloy na mayroong tunay na hadikain na parangalan ng Panginoon sa pamagitan ng pagbabahagi ng ebanghelyo. No? Ay pagbibigay lamang lang po ng tracts, malaking bagay na po yan. Makikita na nila kung ano yung mensahe doon sa binibigay na pamaypay. Sakto nga po, yung pamaypay, magsa-summer ngayon no? Na may nakalagay po doon, no, ng life and death, no? Makikita po doon yung detalye. So again, ang dalawang talatang ito ay nagpapakita ng paghahandog at pagparangal sa Panginoon sa darating na panahon. At lalo na nagpapaalaala sa mga mananampalataya na tayo ay mamuhay sa pag-asa sa Diyos. Ito ay sa hinaharap, pagpapanumbalik ng mga bansa, at sa atin sa panahon ngayon, ang papanumbalik ng mga taong nawalay o napalayo sa Diyos. Tayo ang maging instrumento
sa atin makita yung patotoo, sa atin makita yung kadakilaan ng Diyos sa pamamagitan ng nakikita sa ating buhay. Ano ba yung nakikita sa araw-araw nating pamumuhay dito sa mundo, sa lupa. Again, ang pagtitiwala sa Diyos ay ang pagsunod sa kanyang mga utos at pagbibigay ng karangalan sa Kanya. Sa Kanyang kadakilaan, tayo ay magsasama-sama sa dulong panahon at tayo magpupuri at tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Again, mga kapatid, ang mga kayamanan na to sa mundo ay pansamantala lang, no? Pero tunay na kayamanan ay makasama natin ang Panginoon at tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tunay na relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo, sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang salita. Tulad ng Zion na Jerusalem na kanyang pinagpala at pinatingkad sa ating mga mananampalataya ngayon, makita ang Panginoong Hesus. Makita sa ating buhay sa pamamagitan ng maaliwalas na reflection, no? At makita na yung Christ likeness. Again, malaking bagay po na makita sa atin ang Panginoon. At ito nga po ay magbibigay lalo ng pag-aanyaya sa mga tao na lumapit sa Kanya. Yan. So tulad nga po na Zion, no? Again, sa dalawang talatang ito, tayo ay mas lalong binibigyan ng paalaala ng Diyos na tayo ay kilalanin natin at sambahin ang Panginoon na magdadala sa atin sa pinakamagandang sitwasyon sa buhay natin. Once na tayo ay nakasama na niya, nandun na po tayo sa punong-puno ng kapayapaan. Yan po, dyan po muna natin tinatapos ang ating pag-aaral, ang paghahandog, ang pagpaparangal at pagsamba sa Panginoon ay isang privilege, no, ng isang mananampalataya, isang pagkakataon ng mga paglingkod sa Diyos. Yun lang po muna mga kapatid, doon lang po muna tayo natatapos. Bukas po magpatuloy tayo sa verse 10, no? So yun po, tayo po ay sama-samang manalangin, samahan niyo po ako. Maraming salamat po Panginoon sa gabing ito, sa pangunguna, sa pag-aaral namin. Lord, sana po ikaw po ang naitaas, napapurihan at naparangalan Panginoon. Naway ang mga kapatid na kasama ko sa online ay sabay kami natuto at naunawaan ang mga bahaging ito Panginoon ng iyong salita. Naway kami ay patuloy na magtiwala sa iyong mga pangako, manahan at mamuhay sa pag-asa na binigay mo sa amin. At patuloy na manampalataya at maging instrumento mo sa pagbabahagi ng Ebanghelyo na magpapakilala sa iyo sa buong mundo. Maraming salamat po, Ama. Maraming salamat po, Lord, sa iyong kabutihan, sa iyong gabay. Sa iyo lamang po lahat ang papurit parangal. In Jesus' name, Amen. Yan po, maraming salamat po ulit, Brother Edgar, Kuya Iki, Brother Brian, Sis Irene, Pastor Dom, at siyempre si Pastor Nanding, no? Maraming salamat po. Tayo po magkita-kita muling bukas. Yan, sa alas 8 po ulit, no? Maraming salamat po. To God be the glory. Yan. Bye-bye po. Bye-bye. God bless.